Ako po si Christine Enriquez na magbibigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa mga bumuo ng periodic table. Kasama ang dalawa ko pang partner na maghahatid naman sa inyo kung paano binuo ang periodic table. Alam niyo ba na ang periodic tables of elements ay ilang taon lang pinagtutulungang buuin ng napakaraming scientists? Noong 1869, ang Russian chemist na si Dmitry Mendeleev at ang German chemist at physicist na si Lothar Meyer ay parehong naglabas ng tables with elements na nakagroup into families. Noong 1871, na-publish ang mas na-improve na Mendeleev table. At alam niyo ba, na nakamamanghang isipin na ang dalawang scientist na to ay hindi personal magkakilala. Pero, nagmula sa kanila ang parehong konklusyon. Pareho silang nag-iwan ng mga blankong space sa kanilang table. At pareho silang naniniwala na ang mga space na yon ay malalagyan ng mga elements na hindi pa nadidiscover. Ako naman po si Danica Barrera na maghahatid sa inyo ng impormasyon tungkol sa arrangement of periodic table. Alam niyo ba na sinadyang ayusin ang periodic table sa paraan madali nating malalaman ang impormasyon tungkol sa chemical and physical elements nito at pati na rin sa kani-kanilang compounds? Oo nga naman, kasi tulad kung simple tao lang naman, paano kung kailanganin kong humanap ng impormasyon kung ano ang metals at non-metals? Sus! May internet naman! Sa bagay, paano kung walang pang-research? May ganun ba? Ayun! Oo kaya, panoorin niyo lang tong video na to. Assignment 4.10. Identify metals and non-metals in periodic table. Okay mga viewers, huwag kayong mag-alala. Hindi na yung mangyayari dahil modern na tayo. For better understanding, alam niyo ba na naka-arrange na ang elements according sa atomic orbital ng mga electron? F-transition elements. Lahat ng nasa F-transition elements ay ang mga metal. Kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang series ng F-transition metal. Ang first series ay tinatawag natin lactinides. Ito yung uri ng metal na nagmula sa platinum at lutetium. Ang second series ay tinatawag naman natin actinides. Ito yung metal na nagmula sa actinum hanggang lawrencium. Sa periodic table of elements ay merong tinatawag na representative elements. Ito yung mga mataas na columns sa periodic table. Ito ay ang group 1 to 2 at 13 hanggang 18. Karamihan ng mga metals ay yung mga elements na nasa gawing kaliwa o left side ng periodic table. At karamihan naman ng non-metals ay nasa gawing right side ng periodic table. Meron din tayong tinatawag na stair-step line kung saan pinaghihiwalay nito ang metals at non-metals. Ang mga elements naman na nasa stair-step line ay yung mga semi-metals. Ang mga semi-metals ay merong appearance na pagiging metal, pero kadalasan yung mga reaction nito ay tulad ng nasa non-metal. Meron tayong 7 common elements na tinatawag nating semi-metals. Ito yung mga boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, at polonium. Ang boron, kahit wala itong pagkakatulad ng anyo sa metals, matatawag pa rin itong semi-metal. Dahil ito ay mayroong pagkakatulad sa silicon na isa ring semi-metal. Ang silicon, germanium, at antimony ay nagsisilbing semiconductor na importante sa solid-state electronic circuits. Alam niyo ba kung ano ang semiconductors? Ang semiconductor, kapag mababa ang temperature, ito ay isang insulator. At kapag tumaas ang temperature, nagiging conductor naman ito.